Ang bulan sa Setyembre, usa ka bulan nga grabe gyud kaayo ka busy tungod kay sa mga akademikong institusyon ilahang na celebrar ang Mathematics and Science Month. Sa mga gamuan sa gobyerno, ilahang ginaselebrar ang Civil Service Month. O sa simbahan, ato ang ginaselebrar ang bulan sa migrante. O ang ato ang programa o kalimutan karon na isubay ana nga kasaunugan sa simbahan. O para atong sundan ako ang giawag ang tanan sa pagtindog para sa ato ang pag-ampo. Ato ang butang ato ang presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ato ang basahon ang pag-ampo alang sa pamilyang migrante o overseas Filipino workers families. Ginoo nga puno sa gugma o kaluoy, nagdali o nagpasalamat kami sa imong pag-uban kanamo sa matalaw. Ilabi na sa among mga pamilya nga nalibilin dinhi sa among lugar sa Malita. Samta ang among mga minahal sa kinabuhi na nimpalad sa langya o galayo na lugar. Ginoo, analiti o iguna ang among mga kasikasin, isip mga kalikanan, bana o asawa, o mga anak na nagkantos kalayo o kaminaw sa among mga hinigugma. At aling kami usog sa pagkadayon sa among kinabuhi nga puno sa klasik o panglaong nga usa ka adlaw ni anak, mag-iusa kami uban sa among mahal sa kinabuhi. At ang iyong usog o kabastog sa lawas, o linaw na kamunahuna ang miyembro sa among pamilya, anak sa kalayong dapit. Lipunan sila iha sa mga pagsulay na hirang na sinati o natawid sila o igong katakos sa pag-imo sa mga gibuhaton na gihatag kanila uban sa imong balaan proteksyon. Diniling panahon sa Migrant Jubilee Celebration, among isaulo ang ilang pagkamisyonaryo sa ilang maugalingong paagi ang pagdala o kahayag o paglaog sa mga tao na anak sa ilang palibot o ilang ikalimamat dito sa kalayong dapit o sa among mga kapamilya ang ilang dini. Among ilampo ang among panagiusa, bisan pa man sa among nilayon, pinagi sa among mga kampo, pag binasigay o pag sinagtanay, ang unang among paghinigugmaay, magpalayo o bulambo, bisan sa among pananlago. Kini among ipasalamatan o ipadaman, pinagi ni Jesucristo, among Ginoo o manluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. God is good? All the time? God is good. Okay, maayong punta sa tanan. Welcome kayo sa ato activity karon. Alam dito sa inyong tanan. Okay, so ang ato ang pagpapaila-ila, ano yung nagtagamay-gamay mo? So, magtawag na lang ito by Zoom. Ako ang pagtahod sa tuwang murang karupot. Kawalan siya karong dinhin. Ngayon din sa dispensa kay napa siya sa Roma. Siya ang chaplain sa Marian Pilgrimage na nagbisita sa mga operation site sa ato ang inahan sa Virgen Maria. So, ako ang mas kasi parish flat coordinator, kauban ni Kuya dito, itanas man sa ito ang parokya sa pagkakaroon ang pagkatiman sa mga migrant workers o OFW families. Welcome po kamo sa unang celebration na to sa Migrant Sunday o sa umaambot pang celebration. Kung sa maling migrant apostolate. Okay? So, tanaw ko sa natin sana
migrant. Kung saan ang migrante, no? So, ang kanang migration, gitawag na siya paglangyaw. Paglangyaw, niya sa yutan na tauhan, o pipagdir sa lahing lugar. Ito man karon ang mga migrante sa kapanahonan na to. Nasa na adunay mga migrante? Of course, posible may epekto nini. Mauto ang tubag sa tuwang simbahan, mupuon ang mga pamilya sinigrante o OFW. O ginunsad ang apostolado sa migrant workers o isaulog ang Jubilee o Migrant Celebration. Kami mo kayukan adunay mga tumon. Next na lang, kagaray salamat. Kayong salamat, ma'am. So, kung ako ang tanawon, ang unang usog matod pa sa experience sa kasinalian nyo i-share sa kung unang sharer tungkol sa iyang gugma, sa iyang pamilya, gugma niya sa iyang anak. Bisag lisod kayo, no? Pang-abuso, pag-maltrato, di ka na siya mamo. Sa ikaduhan man po, dahil po ang nasinatian ni ma'am, kung dili ka sakit, no? Di ka sa iyang mapila sa kinabuhi. Kung nasakit po, pag-maltrato po, di ka sa iyang nanimong amo. May buntag ka na itong tanan? Guys, good? All the time? Kaya dalang salamat sa higayon nga nanigid mo. Itagay mo yung panahon nino. Okay. So, karon aduna tayo usa ka bisita. Wala din siya yung kuhan. Very short introduction like yun. Ilaw niyo ko idugangan. Okay. Siya ang OIC Manager sa Public Employment Services Office. So, kung na may problema mo, dito niya sa ilahan mo ato. No? Okay. Walay lain. Ako inanak sa kasal ni si Esteto M. Human. Tahon no sa ato ang parish coordinator, Ma'am Elvira Faena. Buntag ma'am. Sa mga organizers, so we'll start with my presentation. Ang atong mga OFWs karon gitawag na siya og modern day heroes. In 2022, based on the Philippine Statistics Authority, there are approximately 10.2 million overseas Filipinos. No? So, among those, on 2023, may nag-deploy na land-based OFWs. So, we say land-based, katong na siya sa mga on-site, no? Na nagtrabaho doon. Based on the data, the DLW, there are more than 1 million, no, na OFWs na deploy from the Philippines in 2023. And the sea base, ito yung mga seaman or seawomen. In 2023, there are 489,852 OFW Philippine workers. Iban ating direct hire, iban na agency hire, and iban na government to government hire. Migration means, as our center of topic na migration, it starts with the process of pre-departure of migrant workers. So sila karon ang pinakabata na department na gi-create, no? Kanang sila yung mga kanang emerge na mga agencies, i-create siya into one department. This is what we call Department of Migrant Workers. Dito na sa area na, no, sa iyang workplace. And then lastly, we have this return phase where diyan na lupas mapasok si reintegration programs and services. No? So pagbalik niya, isa man sa problema or sa unang sa usa ka OFW, unsa akong balikan sa Pilipinas. No? So, diyan pupasok ang mga reintegration programs.
So, i-present sa ako sa mga issues and problems sa tuwang OFWs. First, we have ang isa sa pinaka-problema is yung prolonged separation. Prolonged separation or separation from spouses or separation from children, not from relatives. That's problem, no? Then, isa po is reliance on remittance. Ang atuang mga beneficiaries nag-rely lang sa remittances ato ang mga OFWs. Okay? So later, we will know kung saan kailangan iwaton ni mga beneficiaries para mag-rely sa mga remittances ato ang OFWs. Then, overindulgence and consumerism. Sige po. Then we have growing extravagant lifestyles. So, pag-abroad, pag-abroad gani, di ba? Mula ko kayo sa nakatahan na pag-abroad. But without knowing what are the behind the scenes. Then, gap in the relationship with spouse. So, kung minyo, talagang mo siya gap, no? Magkaroon ng gap sa ilang relasyon. Then, responsibility in managing funds. So, pag-abot sa remittance, gasto na gasto, walang savings. Communication gap and psychosocial problems of children. So, isa sa mga ginawar mga karon na i-organize po ng mga OFW children para matagalan sila mga intervention with regards to this psychosocial problems. Kasagaran ng mga kung what ang parents or mula ka ang parent, isa silang parent, ang anak yun magka-problema sa iyang behavior. Then we have dependency of families on remittances. So those are the problems caused by migration. So, ang migration daw is not for everybody. Dili daw siya para sa kanan. No? So some families become successful and are able to maximize the gains and minimize the cost of migration, but quite a number of families consider themselves as failure. So, mubay ng success, but in terms of family, meron siyang failure. Now, each one should assess if they and their families possess the requisites to be able to possibly migration. This presentation is crafted from what BMW na program, so we call Pre-Migration Orientation Seminar or what we call PMOS. No? Sa akong discussion today. So, for more details and information for the programs and transactions, nag-atin before we begin, nungtan na kung sa inyong experience. Initially, sa akong hihimo na kabubo na kayo, di ba, na pag-hinabi, sharing, sa inyong mga kasinatian ninyo, na mga trabahan kayo ganito, or even, katong mga pamilya na nakabilin. So, kumusta man? Okay na? Kung na po kao, no? Ang ako ang mga hihimong experience before. And even, no, nabalikod, katong mga, butat siguro, ang mga kasinatian nyo, nakita ko ng kalipay, di ba? Nakita ko ng joy, ito. So, kung nakain ko siya, ang atong ginanantaw, di lang siya makutol, kahit ko na. So, ginanong forward na ako sa family and life, na padayo na ako ang pag-ingog para masuportaan ang ako ang mga migrant workers at even ang mga pamilya nga nakabilin sa tao mga migrant workers. Ganina nito kahit tanawon no, ang mga presentation ni Sir Estelito, naghandi ay kahit
na pwede ma-avail. So, ako ang family and life, no, sa Santo Rosario Parish, gusto ko, of course, to extend sa kung sa man na suporta or servisyo ang pwede na ito na ma-augment or madungag sa kung sa man ang establish sa ato ang government. Especially kung tanawin ninyo kanina, no, na-asya kasi ng mga servisyo. And nito tanawin nito is na-asya psychological and social support. Sa ato sa Santo Rosario Parish, gusto ko na umagal na na-atay spiritual support na mga katag nato sa ato ang mga migrant workers and even ang ilang mga pamilya. Ipalayo na, mag-elect ka o president, vice president, natay secretary, natay treasurer, pasigali tayo hula-hulaan na puhuno, na negosyo, business manager, kaya ang peso malitan ay natay, pwede, natay decision, PIO, and kung sa pagkalito na business manager, PIO, and auditor. Okay, so Mga kaigsunan ko din ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan diha sa Pilipinas o maayong buntag diri sa France. Nalipay kay ko kay nagmalampuso ang ato ang gisaulog nga Migrant Sunday karon uban sa pagpangulo ni Mambing og Lito Pailma. Sinugdanan lang ni, no? Og salamat kayo sa inyong pagtubag. Hinahinay ta nga basin ma-organize o niya doon na pa'y daghang mga kalihukan nga atong paghahimuon sa umaabot. Kaninyong tanan, congratulations ha. Sinugdanan po ni sa ato ang Novena Misa sa pagpangadam nato sa fiesta. O ginaot nga ang atong mahal nga Birhen Maria mag-uban ka nato sa panaw diha sa kinabuhi pagtuo uban sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga layo sa inyong pamilya ug ang Ginoo sa kanunay manalangin kaninyong tanan. Sa makausap pa, congratulations Mambing og Sir Lito og sa atong mga parish workers nga nagpahigayon ni ining mga kalihukan sa Migrant Sunday celebration. Osbon ako, greetings from the pilgrim people of France, from Philippines to France. Sa dili madugay mobalik na diha sa Pilipinas ug mismo sa Malita. Kaninyong tanan mayong hapon og God bless all.